banks. Ito ay isa sa mga basic forms of investment. Bagamat mas maliit ang interest na kinikita nito, meron ka namang easy access sa funds mo kung sakaling kailangan mo itong gamitin. Life insurance. Ito ang investment na dapat lahat tayo meron para in case something happens, meron tayong maiiwan para sa ating mga mahal sa buhay. Real estate. Kung afford mo ito, go ahead. Maganda ang may sariling bahay or condo. Or pwede mo rin itong paupahan for extra income. Stock market. Historically, ang stock market na ang may highest returns on investment on a long-term basis. Mutual funds. This also invests in stocks at nababawasan pa ang risk mo dahil may fund manager na namamahala dito. Other instruments. Kasama na dito ang bonds, treasury bills, or putting up your own business. Siguraduhin mag-invest in more than one vehicle. Para kung sakaling malugi ang stocks na binili mo, for example, nandyan pa rin ang pera mo sa bank na kumikita ng sure and steady na 1%, o baka naman tumaas ang zonal value ng real estate mo na potentially pwedeng ma-offset ang mga nalugi mo sa stock market. Paano nyo naman malalaman kung anong nababagay sa inyo? Madali lang yan. Unang-una, know yourself. Alamin ang iba't ibang factors sa buhay mo na pwedeng makaapekto sa iyong pag-invest. Gamitin ang IAS Investment Diagram o AID. I-apply ang mga factors na ito sa AID upang malaman mo kung talaga bang bagay sa iyo ang isang investment. Lastly, manood ng Pesos and Cents. Online na ang mga naunang episodes for easy access, kaya use this to your advantage.